Maaga pa lang, umalis na kami ni Banahar para sunduin na ang aming bunso. 2 araw na siya wala dito sa bahay kaya namimiss na namin siya ng sobra. Sa sobrang excited ko, hindi na ako nakapaghilamos. Pagdating nga namin dito sa labas, alam na alam niya yung boses ng aming motor. Kaya dali-dali siyang lumabas at niyakap ako ng mahigpit. Tuwang-tuwa nga ako dahil nga sobrang miss ko siya. Iba talaga ang feeling pag hindi mo kasama yung anak mo. 2 araw ako hindi nakatulog ng maayos dahil palagi ko siyang iniisip. Sanay kasi ako guys na ako lang palaging umalis sa bahay katulad nung nandun ako sa bukid ng ilang araw. Pag uwi ko sa bahay, andito lang sila. Diba kasi guys, pag wala yung isang anak mo, parang hindi kayo buo, parang may kulang, parang ganoon. Ito kasi si Paula Shin, pag andito sa bahay, maingay talaga kami. Alam niyo naman, bata. Tuwang-tuwa nga ako pag andito ito sa bahay dahil mahilig ito maghugas ng plato, ganoon, magwalis, ganoon. Isa rin sa namimiss ko sa kanya pag andito sa bahay, pag mag-edit ako ng aking vlog, ay pinagtimpla ako ng kape. Na parang kahit hindi mo siya utusan ba, alam niya kung ano yung gagawin niya. Baka nga paglaki nito ay magbago na ito, hindi na ako alagaan pagdating ng panahon. Bago kami uwi sa bukid, ay magkape muna kami. Kaya naghanap ako dito ng mabilhan namin ng asukal. At tingnan nyo naman kung gaano kadami yung 5 pesos nila. Buti pa dito ay may 5 pesos kapag mabili doon sa bukid namin, ay wala na talaga. Yung 10 pesos mo ay 3 kutsara lang. Naintindihan naman natin dahil nga sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Pagdating dito sa bahay ng bayaw ko ay agad naman ako nagtimpla ng kape. Ngayong araw pala na to ay wala yung bayaw ko dahil may pinuntahan sila pati yung pamilya niya. Pag nakita nyo ang vlog na ito, sorry po, nakialam ako sa baso niyo. Joke lang guys, mabait talaga yung mga bayaw ko. Nagkakataon lang talaga na pagpunta namin dito ay wala sila. Na kasi kami ulit nakapasyal dito dahil nga sa sobrang busy namin. Pagdating namin dito sa bahay ay agad namang niyakap ni ate ang kanyang kapatid. Pati aso yumakap din. Bago kami pupunta sa eskwelahan ay dumaan muna kami sa isang dentista para magpabunot ng ngipin. Pinagalitan pa ako ng dentist na ito, bakit daw pinabayaan ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya ay takot talaga ako sa dugo, Dok. Kaya nga din ako dito para ikaw na magbunot. At ito na nga, inayos na nga niya ang kanyang mga kagamitan para naman bunutin na ang ngipin ng aking anak. Parang lakas-lakas pala kumapit ng ngipin na ito dahil ayaw talaga magpabunot. Ilang oras na kami dito. Kaya sabi ko na sa doktor niya, bilis-bilisan mo naman, Dok, at baka kami mali. Pasok pa yung anak ko sa eskwelahan. Matigas talaga ng ulo ng ngipin nito, hindi pa talaga makuha. Pinagtawanan lang niya ang kanyang doktor. Pinabalik na naman siya at ito na yung huli. No, 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 no. Siapa orang?